Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Carlos, 41 anyos at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Nalaman ko ang tungkol sa programa ninyo dahil na rin sa mga katrabaho ko dito sa opisina. Araw-araw kaming nanonood sa Facebook Live ninyo, lalo na at sakto ito sa lunch break namin. Kaya naman naglakas loob na akong magpadala ng aking kwento. Sana lang isa ako sa mapili ninyo dahil mahalaga para sa akin na maiparating ang mensahe ko sa mga tagapakinig. 10 taon na kaming kasal ng asawa kong si Jasmine. Sa loob ng 10 taon ay kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay. Nahirapan kasi kaming makabuo. Agad kaming sumubok magkaroon ng anak pagkatapos naming ikasal. Pero lumipas na ang maraming taon, hindi pa rin kami pinagbibigyan ng Diyos. Wala namang mali sa aming mga katawan. Sadyang hindi lang namin makuha-kuha ang perpektong timing, ika nga. Kaya naman pagsapit ng 8 taon ay tinanggap na namin ni Jasmine ang kapalaran namin na hindi na kami magkakaanak pa. Pero sadyang mapaglaro ang buhay, Tony. Dahil laking gulat namin nang mabuntis si Jasmine. 39 anyos na ang asawa ko noong mga panahon na yon. Naging maayos naman ang pagbubuntis niya. Kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon ay napaaga ang panganganak ni Jasmine. Gusto mo pa ba ng ulam? Hindi na, ayos na ako. Busog na ako. Ipapatabi ko na nga sana sa'yo itong pinagkainan ko eh. Sige. Okay na, liligpitin ko na. Bale, hindi ka pa pala iinom ng pain reliever, no? Mga bandang 3:00 pa ng hapon. Okay pa naman ba yung pakiramdam mo? Hindi pa naman sumasakit yung tahi mo? Oo, okay pa ako. Parang kaya ko nang mag-jogging eh. Kala mo lang yun. Siyempre, naka-pain reliever ka pa eh. Pero ang totoo, mag-aapay ang hiwa mo. Kung hindi ka uminom ng gamot, malamang namimilipit ka sa sakit niyo. Ano ka ba? Alam ko naman yun. Di ka na mabiro. Teka, kumain ka na rin kaya? Sige, ayos lang ako. Mamaya na ako kakain pag nakatulog ka na. Anong oras pa yun? Pagtapos natin pumunta sa Nico. Di ba mamaya nakaschedule tayong bisitahin si Sofia sa Nico? Sabi nga ng doktor, wala namang problema. Maayos yung progress ni baby Sofia. Tsaka umuokay na yung baga niya. Yun lang naman kasi ang inaalala ng doktor. Salamat naman sa Diyos. Tiwala naman ako magiging maayos yung baby natin kasi technically makakasurvive naman yung baby sa tiyan kapag nakatunto na ng 7 buwan. Yun din yung alam ko eh. Tsaka, may tao? Tao po? Si Mama pala. Ma, pasok ka. Nagtanghalian ka na ba? Hindi pa. Buti naman at maayos tong kwarto nyo. Maluwag-luwag at may mga upuan. Oo nga, May. Nakatulog ako na maayos kahit papaano dito sa sofa. Jasmine, kumusta ka? Ayos naman po, Ma. Nakatulog ka na ba? Medyo po. Hindi po kasi ako komportable. Ang hirap pong kumilos eh. Natural. Bagong opera ka. Biglaan. Emergency. Ay, nako. Ano ba kasing pinagagagawa mo, ha? Ma. Sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo nung sumakit ang tiyan mo?
Wala naman ho. Nasa trabaho lang po. Ay, nasa trabaho. Yung trabaho mo napunta ng punta kung saan-saan. Di pa sinabihan na kita na maghinay-hinay. Alam mo nang buntis ka larga ka pa rin ng larga. Ma, hindi naman kasalanan ni Hasmin yung nangyari. Anong hindi? Nasa sinapupunan niya yung bata. Lahat ng ginagawa niya, kinakain, iniinom. Ultimo mga tumatakbo sa isip, lahat yun nakakaapekto sa bata. Malamang pagod ka sa trabaho, stress, kulang sa pahinga. Kaya ayan, napaanak ka ng maaga. Alam ko naman po yun, Ma. Alam mo nga, wala ka namang pake. Hindi naman po sa walang pake. Masyado kang naging kampante, ganon. Hindi naman ho. Kung pumirmi ka lang sana sa bahay at inalagaang mabuti ang sarili mo, hindi mapapaaga ang labas ng apo ko. Hindi rin kayo mapapagastos ng malaki dito sa panganganak mo. Ma, easy ka lang. Alam mo nang pa-40 ka na, Hasmin. Maselan pa rin ang pagbubuntis mo kahit walang sabihin ng doktor. Maniwala ka sa akin. Ma, please, tama na. Wala na dapat sisihan. Sinasabi ko lang. Para hindi na kayo mag-isip ng kung ano-ano pang dahilan kung bakit nangyari to. Ay, nako. Sorry po, Ma. Ano pa bang magagawa natin? Ay, teka, asan na nga ba yung apo ko? Nasa Nico pa po. Ilang araw da kayong mananatili dito? Depende po, Ma. Kapag malakas na si baby, pwede na siyang maiwan sa amin dito sa kwarto. Tapos kapag may go signal na ni Doc, pwede na kaming umuwi. Mukhang matagal-tagal pa yun ha. At panigurado, nakakalula ang kailangan yung bayaran bago kayo makauwi. Pihado, daang-daang libo. Pinaghahandaan naman po namin, Ma. At saka nakapag-ipon naman po kami. Dapat lang. Pero sige, sabihan niyo ako pag nagipit kayo. Tignan ko kung may mahuhugot ako. Ay, teka lang, kumain na ba kayo ng tanghalian? Ako po, hindi pa. Mamaya ako sana plano kumain pagkatapos namin bisitahin si Baby Sofia. Ako, nagugutom na ako. Sandali, bibili lang ako ng tanghalian. Sabay na tayo, Carlos. Sige po, Ma. Mabilis lang ako. Diyan lang ako sa cafeteria bibili. No. Relax ka lang. Huwag mo nang intindihin yung mga sinabi ni Mama. Totoo naman, Carlos eh. Kasalanan ko naman talaga kung bakit maagang lumabas yung anak natin. Hindi naman natin sigurado yan. Di ba sabi nga ni Doc, maraming pwedeng dahilan. Hindi naman porke pagod ka, manganganak ka na kagad. Siguro, pagkakamali mo lang, hindi ka nagpa-check up nung nakaraang linggo. Siguro kung natingnan ka ng doktor mo, baka nakita agad yung problema. Hindi yung nagkabiglaan tayo. Bakit nga ba hindi ka nakapagpa-check up? Nakalimutan ko eh. Sana sinabi mo sa akin yung schedule ng check-up mo. Para pag nakaligtaan mo, at least nasa kalendaryo ko. Ako magpapaalala sa'yo. Pero hayaan mo na. Tapos na yun. Nanganak ka na eh. Andyan na si Baby Sofia. Ang importante, ligtas siya. Kaya easy ka lang. Hindi makakatulong pag na-stress ka pa. Baka tumagal pa yung recovery mo. Yung mga sinabi ni Mama, pasok sa kaliwang tenga tapos labas sa kanan. Ganun lang, okay? Okay? Okay. Sige, magpahinga ka na muna. Sundan ko lang si Mama sa cafeteria. Baka bumili ng ulam na hindi ko gusto. Sige lang. Sige, balik ako agad. Tony, career woman kasi ang asawa kong si Hasmin. Gusto niya sanang mahigitan ang kota niya sa trabaho bago siya mag-maternity leave. Pero dahil biglaan ang panganganak niya, medyo nangarag kami. Kinailangan niyang tumigil agad sa pagtatrabaho. Katakot-takot na stress talaga ang inabot namin ng mga panahon na yun. Dahil bukod sa nasa intensive care unit pa ang anak namin, hindi pa namin kompleto ang mga gamit ni Baby Sofia.
Tapos madalas ko pang maiwan mag-isa si Jasmine dahil hindi ako pwedeng mag-leave ng matagal sa trabaho. Buti na lang talaga at nagawa rin naming maiuwi sa bahay si Baby Sofia makalipas ang ilang linggo. Pero Tony, napakahirap pala talagang na may bagong panganak na sanggol. Laging puyat ang misis ko dahil iyak ng iyak magdamag ang baby namin. Bukod doon, nahirapan din si Jasmine na magpadede. Kakaunti lang kasing lumalabas na gatas sa kanya. Ayaw naman naming bumili ng formula milk dahil ayon sa mga doktor at mga nurse sa ospital, pinakamainam pa rin ang gatas ng ina. Gusto na sanang sumuko ni Jasmine pero hindi ako pumayag. Sa halip, ginawa ko na lang ang makakaya ko para matulungan siyang gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang ina. Teka, nadala ko na ba lahat? Mukha naman. Jasmine! Mahal? Mahal! Carlos, huwag kang maingay. Ay, bakit? Anong bakit? Natutulog yung baby, malamang. Ilang oras ko na siyang sinusubukang patulugin. Iyak ng iyak ng iyak. Ayaw tumigil kakaiyak. Oo, kalma ka lang. Ay, nako. Teka, ito pala yung mga binili ko. Oh, ano naman yan? Mga supplements. Merong malunggay capsules, tapos malunggay extract. Sabi nung ate, lalagyan lang ng tubig, tsaka kalamansi at ice para masarap. Tapos ito naman mga to, lactation cookies. Pamparami daw to ng gatas sa dibdib. Kumain ka daw ng isa, 30 minutes bago magpadede o magpump. Tsaka, ano pa ba? Ay, nga pala, ito mahal. Ito na sagot sa lahat ng problema mo. Ano naman yan? Electric pump. Electric pump? Eh di ba meron na tayo niyan? Iba to. Mas maganda to. Mas matindi, mas effective. Nirekomenda to ni Jeffrey tsaka nung asawa niya. Ito daw ang pinakamagandang brand at talaga nakatulong sa kanila. May kamahalan pero kung mapaparami naman ito yung gatas mo, edi ayos. Diba? Oh, ba't parang hindi ka masaya? Dami ko ang pasalubong sa'yo. Carlos? Oh. Pwede kayang tama na? Tama na? Ang alin? Ayoko na. Ayoko nang magpadede ng bata. Bumili na lang tayo ng formula. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi pwede, mahal. Hindi pwede? Makinig ka. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Alam naman natin yun, di ba? Ang dami-dami nating pinanood na videos tungkol sa pagbubuntis. Tapos ang dami rin nagsabi na masakit yung pagpapadede ng baby. Pero tiisin mo lang daw, tiis-tiis lang. Mga ilang linggo lang daw ganyan tapos mawawala rin yung sakit. Gagaan din ang lahat. Pero Carlos... Hindi. Tsaka mahal, isipin mo na lang. Kapag hindi mo na parami yung gatas mo, mas malaki ang gastusin natin. Ang mahal ng formula, 1,000. Diba? Tapos gaano kadalas tayo bibili sa isang buwan? Oh. Paano kung matakaw yung anak natin? Baka mahina 6 o 8,000 kada buwan. Tapos gaano katagal natin gagawin yun? Ilang taon? Diba? Sayang din yun. Kaya mahal. Tiis-tiis lang. Tiis lang. Yun na nga yung ginagawa ko, diba? Ang magtiis. Puro na lang ako pagtitiis. Mahal. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon, Carlos, ha? Pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Ang sakit ng tahi ko, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng dibdib ko. Sugat-sugat na nga eh. Sa tuwing pinapadede ko si Sofia, parang nakukuryente yung katawan ko sa sobrang sakit kung alam mo lang. Alam ko naman yun. Nakikita mo naman, di ba? Naiiyak ako sa tuwing pinapadede ko yung anak natin. Tapos iyak pa siya ng iyak kasi halos wala siyang makuha sa akin. Hindi ko alam kung ano pang gagawin ko. Kala mo ba nagdadrama lang ako? Hindi, Carlos. Masakit talaga. Parang kang may sugat na nilalagyan ng asin ng paulit-ulit. Nagigets mo ba yun, ha?
Oo, mahal. Naiintindihan kita. Pero lahat naman ng bagong panganak pinagdadaanan yan eh. Di naman kakaiba yan. Normal lahat ng mga nararamdaman mo. Pero sabi nga nila, 'di ba? Lilipas din yan. Mga ilang linggo lang yung sakit na nararamdaman mo, tapos mawawala na. O diba? Ilang linggo pa? Diyos, may namang buhay to. Mahal. Makinig ka sa akin. Mahal. Ano? Kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Aanin ko yung tiwala mo. Malakas ka. Matapang. Mahal, kung kaya ng iba, kayang-kaya mo rin. Carlos. Maliit na sakripisyo lang yan, mahal. Kumpara naman sa benepisyong makukuha natin. Magiging malusog yung anak natin at higit sa lahat, makakamenos tayo sa gastos. Yun na lang isipin mo. Ang dami-dami ng nanay ang nalagpasan ng mahirap na parte. Kaya ikaw, kayang-kaya mo rin yan. Sagaan lang talaga. Ang mabuti pa, umpisahan mo nang uminom nitong mga binili ko. Tapos, subukan mo na rin tong pump habang tulog pa si baby. Ay nako, baka bukas makalawa, maginhawa na yung pakiramdam mo. Tsak yan! Mababa pa pala itong tatapusin ko. Dapat pala pinasa ko na lang kay Jeffrey tong project na to eh. Carlos, anong ginagawa mo? May tinatapos lang ako. Bakit? Baka pwedeng pahawak muna kay Sofia. Gising ba? Nagising na naman eh. Oo, sige. Tapusin ko lang to. Anong oras mo pa matatapos yan? Kailangan pumunta ka na sa kwarto eh. Antok na ako. Bibigay na yung katawan ko. Padidayin mo na lang muna. Malay mo makatulog ulit. Oo yan. Umiiyak na naman siya. Baka pwedeng ikaw na muna magpatahan. Ha? Tatahan yan pag pinadede mo. Mauna ka na muna. Susunod ako, promise. Susunod ako. Ewan ko sa'yo. Susunod ako, mabilis lang to. Sandali lang. Teka, ang tagal umiyak ng baby ah. Anong ginagawa ni Yasmin? Silipin ko nga. Mahal? Oh, nakahiga ka lang dyan. Si Sofia umiiyak ko. Mahal, Yasmin. Yasmin, si Sofia umiiyak. Sofia, baby. Liga dito sa papa. Tahan na. Yasmin, yung baby natin umiiyak. Patidihin mo, baka nagugutom na. Ayoko na. Carlos, hindi ko na kaya. Sobrang sakit talaga eh. Nangihina na nga ako sa sakit oh. Anong gagawin natin? Hayaan natin magutom tong anak natin. Baby, wait lang. Yasmin, maawa ka naman sa anak mo. Bumili ka na lang ng gatas at bote. Ano? Alas 2 na madaling araw, hoy. Meron namang bukas na butika eh. Yasmin, please lang. Lakasan mo lang yung loob mo para matigil na kakaiyak tong anak natin. Namumulan na, patigihin mo na. Ayoko na nga. Yasmin, ano ba? Pagod na ako. Patahanin mo lang. Kahit ngayon lang, please. Gagawan ko ng paraan, makabili lang ng gatas. Huhugasan ko pa yung mga bote. Please, Yasmin. Maawa ka sa anak mo. Please. Carlos! Yasmin, please. Umiga ka lang pagilit. Ako na maglalagay kay Sofia sa tabi mo. Please naman, maawa ka. O ano? Diyan ka na pipwesto? Komportable ka ba? Teka, ilalapag ko na sa tabi mo si Sofia. Kita mo na. Gutom nga. Hinahanap agad dibdib mo. O, tiis lang. Kaya mo yan. Sige, okay lang umiyak. Tiisin mo lang. Kahit sandali, mawala lang yung gutom ng baby natin. Tiisin mo lang. Magiging okay din yan. Konting sakripisyo lang, mahal.
Konting sakripisyo lang. Tony, madalas umiiyak sa sakit si Jasmine sa tuwing pinapadede ang anak namin. Naaawa rin ako sa asawa ko. May mga pagkakataong gusto ko na lang bumili ng gata sa butika para hindi na siya mahirapan. Pero sayang ang sustansya na pwedeng makuha ng anak ko sa breastfeeding. Kapag gusto ng sumuko ni Jasmine ay pinalalakas ko ang loob niya. Palagi kong sinasabi sa kanya na kung kaya ng ibang babae, kaya rin niya. Minsan nga pakiramdam ko, ginugoyo ko na lang siya eh. Huwag lang niyang sukuan ang pagpapadede sa anak namin. At kapag hindi yun umuubra, ginagamitan ko siya ng konting pananakot. Na kesyo hindi niya dapat ayawan ang responsibilidad niya sa anak namin. Dahil pag nagkataon, ay malaki ang magagastos namin buwan-buwan sa gatas pa lang. Oo, Tony, naging istrikto ako kay Jasmine sa lahat ng bagay. Pero sa isip-isip ko noon, para na rin sa kanya ginagawa ko. Wala siyang kakayahan noon na gumawa ng tamang desisyon dala ng pagod sa pag-aalaga sa anak namin. Kaya ako na ang nagkusa para sa kanya. Mahal, kumain ka na habang tulog si Sofia at habang nandito pa ako. Sige na. Mahal. Uy, kain na. Mahal. O ano? Sabi ko kumain ka na. Dalian mo kasi baka magising si Sofia. Mahal. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. Ha? Ayoko nang nasa bahay lang. Gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay. Anong dating buhay ang sinasabi mo, Jasmine? Ito, hindi pa ba ito yung buhay natin? Basta gusto ko nang magtrabaho ulit. Mahal, magdadalawang buwan ka pa lang naka-maternity leave. May 1 buwan ka pa. Bakit ka nagmamadaling bumalik? Kailangan mo ng sapat na oras para makarecover. Lalo na cesarean ka. Makarecover? Sa tingin mo nagre-recover ako sa lagay na to? Carlos, yung nirereklamo ko sa'yo nung umpisa pa lang, ganun pa rin ang reklamo ko hanggang ngayon. Walang nagbago. Nakikita mo itsura ko, ha? Mukha ba akong nagpapagaling sa'yo? Alam kong hindi ka na nakakapag-ayos, nakakapagdamit ng maganda. Pero wala naman kaso sa akin yun eh. Maganda ka pa rin sa paningin ko. At sino namang may sabing may pake ako sa opinion mo? Ano? Wala akong pake kung maganda o pangit ako sa paningin mo, Carlos. Ang gusto ko, mabalik yung dati, yung dating ako. Kasi hindi ako to eh. Hindi ako ganito. Bakit ako ganito? Mahal, ano ba yung pinagsasabi mo ha? Naguguluhan na ako sa'yo eh. Puro ka dati. Iba nga tayo ngayon. Iba ka na, nanay ka na. May mga responsibilidad kang kailangang gampanan. Ganon din ako. Diba? Kaya kung ano man yung dati-dati na sinasabi mo, kalimutan mo na yun. Ituon mo yung sarili mo sa kasalukuyan. Intindihan mo? Well, may tsura lang yung pinoproblema mo eh. Bakit hindi ka na lang mag-makeup? Andyan lang naman yung mga makeup mo at kung ano-anong abubot. Magsuot ka ng pang-alis kung gusto mo. Gawan mo ng paraan. Diba? Ang importante, maaalagaan natin na mabuti si Sofia. Hindi mo ako naiintindihan eh. Ang punto ko dito, Carlos, pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, diba, sabayan mo si Sofia. Pag natutulog siya, matulog ka rin. Medyo humahaba na naman na yung tulog niya, diba? Ang daling sabihin kasi, Carlos eh. Pag tulog siya, kailangan kong maglinis ng bahay, maghugas ng mga plato, maglaba. Swertihan na lang kung masingit ko pa yung pagligo. Bakit pa kasi pinoproblema mo yung mga yun? Tinutulungan na nga kita pag nandito ako sa bahay, diba? Gumagawa ako ng paraan para maibsan yung mga dalahin mo. Ano pa bang problema? Tinutulungan mo ako? Pag dumadating ka dito sa bahay, nagre-reklamo ka ng makalat, ang dumi-dumi, nangangamoy.
Minsan lang yun. Pagpagod ako galing trabaho tapos ang aabutan kong bahay, dilubyo. At ako ang may kasalanan, di ba? Tapos sasabihin mo sa akin, huwag kong problemahin yung paglilinis at paglalaba? Ang sa akin lang naman, hindi naman siguro minuto nakakapit sa'yo si Sofia, di ba? Kaya bakit minsan parang dinaanan ng bagyo yung bahay? Pero gaya nga na sinabi ko, huwag mong alalahanin yun. Dahil kaya ko naman maglaba at maglinis pag wala akong pasok. Kung tigil-tigilan mo na rin ang pagrereklamo. Dahil doon ako naaaning eh. Pag nagsasalita ka ng kung ano-ano na parang kala mo burara ako, irresponsable ako, wala akong ginagawa. Wala akong iniisip na ganun. Teka nga, Hasmin, itigil na natin to utang na loob. Pinapakain kita ng agahan pero anong ginagawa mo? Sinasayang mo yung oras. Kaya tama na. Hindi na tayo mag-usap. Kumain ka na muna. Pag nagising si Sofia, hindi ka na naman makakakain na maayos. Tutuyuin ka na naman. Ako na naman pagbubunto na ng galit mo. Pampirang buhay to. Tao po. Carlos, Hasmin. Oh, Ma. Ay, kayo talaga. Hindi kayo mahilig mag-lock ng screen door nyo. Pag nakabukas ang pinto, dapat nakalock ang screen door. Kahit tahimik dito sa lugar nyo pwede pa rin kayong masalisihan ng magnanakaw. May baby pa naman kayo. Ay, Diyos ko po. Napadaan ka, Ma. Papunta kasi ako sa bahay ng tiyuhin mo. Malapit lang dito kaya naisip kong dumaan para makita ang apo ko. Teka, bakit ganyan ang mga itsura nyo? May problema ba? Wala, Ma. Nag-uusap lang kami ni Hasmin. Tungkol sa naman? Gusto niya kasing bumalik na sa trabaho eh. Ay naku Hasmin. Hindi pa pwede yan. Yan ang wag mong gagawin. Napakaliit pa ng apo ko sinong mag-aalaga sa kanya? Uunahin mo pa ba yung trabaho mo? Ano ba naman yan? Isa pa pala yun. Diba? Sino mag-aalaga kay Sofia? Gusto mo humanap ng yaya? Akala ko ba usapan natin gagawin natin yon pag 1-year-old na si Sofia. At habang hindi pa, aayusin natin ang schedule natin para hindi sabay ang pasok natin. Hindi pa natin pwedeng gawin yun ngayon. Kailangan ko maghanap ng pwedeng makipag-swap ng schedule sa akin. Hindi pwede ura-urada. At saka Hasmin naman, alagaan mo muna yung anak mo. Saka na yung trabaho na yan. Pasalamat ka nga't sapat yung kinikita ng asawa mo Yung iba nga ayaw nang magtrabaho tapos ikaw mas gusto mong unahin yon kaysa sa anak mo. Huwag ka munang makasarili sana. Mas kailangan ka ng anak mo ngayon. Bakit ho kayo nangingialam? Ano? Hasmin, bakit ganyan ka makasagot kay Mama? Problema ho naming mag-asawa kung kailan ako babalik sa trabaho. Hindi ko ho kailangan ng opinyon nyo dahil wala naman kayo sa posisyon ko. Hasmin, ano bang problema mo? Mama ko yan, ba't binabastos mo? Bahala nga kayo! Magsama kayong dalawa! Apat? Oo, ganyan nga. Tama yan. Doon ka muna sa kwarto. Wisit ka. Carlos, ano yon? Anong nangyari sa asawa mo? Ewan ko, Ma. Di ko rin alam Siguro dala ng pagod at puyat. Palaging mainitin ang ulo. Kunting kibot ko, nakagalit agad. Ay kahit na. Hindi sapat na dahilan yun para sagot-sagutin niya ako ng ganon. Alam ko naman, Ma. Di bali mamaya kakausapin ko yun. Hayaan na lang muna natin siya ngayon. Hindi kasi maganda yung takbo ng usapan namin bago ka dumating kaya yun, tinuyo. Nasa na ang apo ko? Gusto kong makita. Wala, nandun sa kwarto namin, tulog. Ay, ano ba yan? Hindi ko tuloy nakita ang apo ko. Babalik na lang ako mamaya pag matino na yung asawa mo. Pag hindi siya humingi ng pasensya sa akin, ewan ko na lang. Tony, ilang linggo matapos manganak ni Hasmin, ay unti-unti kong napansin ang ilang pagbabago sa kanya. Palaging mataas ang kanyang emosyon, napakaikli ng pasensya niya at madali siyang magalit kahit sa simpleng bagay lang. May mga pagkakataong umiiyak siya ng walang dahilan. Minsan naman nahuhuli ko siyang nakatulala lang sa kawalan. Ayon sa mama ko, dala lang daw yun ng pagod, puyat at sakit ng katawan. Babalik din daw sa normal si Hasmin kapag nakapagpahinga ng maayos.
Pero imposible kasing makapagpahinga ng maayos si Jasmine. Siya ang nakatoka para mag-alaga sa baby namin at mag-asikaso sa bahay. Hindi naman kasi ako pwedeng mawala sa trabaho lalo na at kailangan naming magdoble kayod para kay baby Sofia. Tinutulungan ko naman siya pag uwi ko ng bahay at kapag wala akong pasok. Pero syempre, kailangan ko rin ng pahinga. Dahil baka maapektuhan ang trabaho ko kapag pati ako ay pagod at kulang sa tulog. Ang mga magulang naman namin ay mabilisang bantay lang ang kayang gawin, gawa ng edad nila. Kaya naman palagi ko nalang pinalalakas ang loob ni Jasmine. Sinasabi ko sa kanya na pansamantala lang ang hirap na dinaranas namin. Nababalik din kami sa normal kapag naging maayos na ang oras ng tulog ni baby Sofia at kapag nagawa namin ng paraan ang schedule ng mga trabaho namin. Pero habang hindi pa nangyayari ang mga yun, wala kaming magagawa kundi ang magtiis. Ay, sa wakas nakauwi rin. 9:00 na pala ng gabi. Kumain na kaya to si Jasmine. Dapat ata bumili na ako ng pagkain bago ako umuwi. Di bale, papadeliver na lang ako. Lakas ng iyak ng anak ko ah. Oh, Mal. Ano nangyayari dito? Bakit parang may isamaan kayo ng loob ng anak mo? Niyak siya sa higaan, tapos ikaw nakaupo ka lang dyan sa sofa. Ayaw mo bang kargahin? Baka nagugutom to. Hindi ko pa pwedeng buhatin si baby, galing ako sa labas. Madumi pa ako. Oh, hello Sofia. Dito ng papa. Wait lang anak ha. Magpapalit lang ako ng damit. Antayin magpapa, ha? Mal! No, bitahimik ka lang dyan. Ayaw mong patahanin to si Sofia. Kawawa naman, iyak ng iyak ko. Nagugutom na. Mahal. Pwede ba manahimik ka muna? Ano? Ang sabi ko, manahimik ka! Isa ka pa eh! Pareho kayo ng anak mong napakaingay! Wala na kayong ginawa kundi ngumawa ng ngumawa! Naririndi na ako sa mga boses nyo, napakaingay nyo! Ang ingay-ingay nyo! Jasmine, ano ba nangyayari sa'yo ha? Tinutuyo ka na naman ba ha? Tinutuyo? Ako? Oo, kasi iyak ka na naman. Umiiyak na si Sofia pero parang wala kang paki. Wala kang ginagawa, nakatitig ka lang sa kawalan. Ewan ko, saan na naman napunta yung utak mo? Teka nga, magbibihis lang ako at ako na magpapatahan sa anak ko. Wala akong ginagawa. Sige, sandali ha. Wala pala akong ginagawa. Sofia! Sofia, pwede ba tumahimik ka na? Tahimik! Jasmine, ano bang ginagawa mo? Rinding-rindi na ako sa boses mo! Jasmine! Nanggigigil na ako sa'yo! Tama na, Jasmine! Wala ka nang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak! Jasmine, ano ba? Tahimik ka na! Tama na, Jasmine! Ano? Tahimik! Tahimik na! Ayoko na! Jasmine! Jasmine, ano ba? Bakit mo binasag yung vase? Ano ba, nababaliw ka na ba? Muntik mo nang tamaan si Sofia, oh! Lumayo ka na nga! Kaya masaktan mo pa yung bata eh! Layo! Lumayo ka! Doon ka! Doon ka sa pinto! Doon ka umiyak! Doon ka sabi! Sofia, halika. Doon ka muna sa kwarto, ha? Sama si Papa. Oh, sorry baby ah. Oh, sorry na. Tahan na, anak. Oh, titimplahan na lang kita ng gatas ha. Oh, shh. Oo. Tahan na anak. Oh, Jesus. Oo. Oh, dito ka muna sa crib mo ha.
Babalik, Papa. Teka, saan ba yung pacifier niya? Titimpla nga muna ako ng gatas. Sandali lang, baby, ha? Bibilisan ko na. Sorry, baby, ha? Teka, saan ko ba nalagay yung formula? Sa kusina. Sa kabinatata sa kusina, tsaka yung mga bote. Sana. Hanapin ko pa pala. Unahin ko muna yung gatas. Saan ko ba nilagay yun? Nilagay yun, nandito lang yun eh. Sana pala sa kwarto ko na lang tinago. Ano yun? Sumarado yung pintuan ng kwarto. Teka, nasaan na si Asmin? 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 Nasa loob lang ba siya ng kwarto? Asmin! Nakalaki yung pinto. Asmin! Asmin, bakit mo nilaki yung pinto? Buksan mo to! Asmin, buksan mo tong pinto! Asmin, buksan mo tong pinto! Asmin, anong gagawin mo, ha? Buksan mo tong pinto! Huwag mo sasaktan yung anak ko, Asmin! Buksan mo sa pinto, Asmin! Susi, nasa may susi ng kwarto. Naloko na. Nandun sa drawer sa loob. Asmin! Asmin, buksan mo tong pinto, sabi! Asmin! Asmin! Sofia, anak. Nandito na si Papa. Nandito si Papa. Hindi ka, Asmin. Bakit mo nilaki yung pinto, ha? Sasaktan mo ba yung anak ko? Sasaktan mo si Sofia? Ano? Sumagot ka, buwisit ka! Wala akong gagawin. Anong wala? Bakit mo nilaki yung pinto, ha? Bakit? Katuko ko na kaya mo buksan. Ano, iiyak ka na naman? Makasigaw ka kay Sofia, ikaw rin tong ayaw tumigil kakaiyak. Alam mo, mabuti pa magkulong ka na lang muna dito sa kwarto. Umiyak ka na nang umiyak hanggang gusto mo, wala akong pake. Basta wag mo lang idama yung anak ko sa kadramahan mo. Sa'yo na tong kwarto, sige na. Doon kami sa kabila ng anak ko, ako nang bahala sa kanya. Total, mukha namang sawang-sawa ka na maging ina eh. Tony, pagkapasok ko pa lang ng bahay, alam kong may mali na kay Hasmin. Hindi ko lang inasahan na magagawa niya magkulong sa kwarto kasama ang baby namin. Nang mabuksan ko ang pinto, nakaupo lang naman sa kama si Hasmin at nakatingin kay baby Sofia. Maaring natakot lang ako sa wala, pero ano bang malay ko sa tumatakbo sa isip ng asawa ko? Humingi naman siya ng tawad sa ginawa niyang pagbabasag, pero mula noon ay naging maingat na ako kay Hasmin. Inoobserbahan ko na ang mga kilos niya. At kapag wala ako sa bahay ay madalas ko siyang tawagan para kumustahin. Pati ang mama ko ay halos araw-araw ko nang pinapapunta sa bahay para silipin si Hasmin at ang baby namin. Alam kong magulo ang isip ni Hasmin. Naintindihan ko naman dahil kumpara sa akin, mas marami siyang sinakripisyo para lang sa baby namin. Siya ang nagdalang tao, siya ang nasaktan sa panganganak, at siya ang pinakapagod sa pag-aalaga kay baby Sofia. Pero anong magagawa ko? Kailangan naming maghati sa responsibilidad. Nagkataon lang na hindi patas ang papel namin bilang bagong mga magulang. Kaya ang tanging magagawa ko lang, maging matatag para sa kanya at para sa pamilya namin. Tony, habang tumatagal ay palala ng palala ang kalagayan ni Hasmin. Ilang beses niyang nasisigawan ang anak namin sa tuwing hindi niya ito napapatahan. May mga pagkakataon ding nagkukulong na lang siya sa banyo sa tuwing umiiyak si baby Sofia. Hindi ko na siya nakikitang masaya, kahit ngumiti man lang. At hindi na rin niya kinakausap ang baby namin. Madalas ay nilalapag lang niya sa crib si Sofia. Lalapitan lang niya ito kapag kailangan ng padedehin. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa kanya.
Pero naniniwala akong may problema na siya sa pag-iisip. Kung ano-ano ang suspecha ko noon, pwedeng matinding kalungkutan, depresyon, o baka nababaliw na. Naisip ko pa nga, baka hindi na siya masaya sa pagsasama namin. Pero alam ko namang hindi ko malalaman ang sagot hanggat hindi ko napapatingnan sa doktor ang asawa ko. Kaya naman plinano kong maigi kung paano ko sasabihin kay Jasmine na bala ko na siyang ipa-check up. Kumusta kaya si Mama at si Sofia? Tinawagan ko kanina lang. Ayos naman daw sila sa bahay ni Tito Edgar. Bakit kasi kailangan mo pang paalisin sila? Pwede namang dyan lang sila sa kwarto, tapos tayo dito sa veranda. Gusto rin kasing makita ng mga pinsan ko si Sofia. Kaya mo na, 2 oras lang naman silang wala. Sa bagay. Ay, munti ko nang makalimutang may veranda pala tayo. Ay kasi maulan itong mga nakaraan, tsaka kahapon ko lang nalinis tong lugar na to. Kasi nga naisip kong dito mag-set up ng early dinner. Tsaka nakakatuwa, no? Parang ngayon na lang ulit tayo kumain ng hindi nagmamadali. Kasalanan ko yun. Pasensya ka na ha. Lagi ako nagmamadali sa umaga. Gusto ko kasi makakain ka muna bago ako umalis papasok ng trabaho. Tapos gusto ko ring makapaglinis muna ng konti para mabawasan yung iniisip mo. Alam ko naman yun. Wala namang kaso sa akin. Sabi mo nga, ganito na ang buhay natin. Nagmamadali at aligaga. Gusto mo pa ng tinapay? Hindi. Okay na to. Busog na nga ako eh. Inuubos ko na lang para di sayang. Mahal? Bale, Ano yun? Ano nga? Gusto mo magbakasyon? Punta tayo sa probinsya. Sa kamag-anak mo, sa kamag-anak ko. Pwede naman. Kaya lang, may oras ka ba? Ako meron na lang akong 1 linggo mahigit bago magbalik sa trabaho. Ay, nga pala, yun na lang muna yung pag-usapan natin. Paano yung schedule natin sa trabaho? Pwede na ba akong maghanap ng yaya? Teka, bago yun, yung bakasyon muna yung pag-usapan natin. Mahal, mas importante yung magiging schedule natin pag bumalik na ako sa trabaho. Hindi, mas importante yung bakasyon. Kasi yun ang kailangan natin pareho. Tsaka hindi pa naman sigurado kung pababalikin ka ni Ira sa trabaho, di ba? Ano? Siyempre, kailangan mo muna magpagaling. Okay lang ako, Carlos. Wala nang masakit sa akin. Humahaba na rin kahit papano yung tulog ni Sofia kaya nakakapagpahinga na ako. Okay na ako, Carlos. Ang kailangan na lang ay mapag-usapan natin yung magiging routine kapag pumapasok na ako sa trabaho. Ang tanong kasi, fit to work ka ba? Anong ibig mong sabihin? Katawan mo, sige. Maayos na pakiramdam mo. Pero yung lagay ng isip mo kaya? Lagay ng isip ko? Mahal, huwag ka sana magagalit. Kinausap ko na si Ira. Bakit mo kinausap pinsan mo? Nakiusap ako na baka pwedeng bigyan ka pa ng 1 pang buwang leave. Ano? Bakit mo ginawa yun? Pinsan ko naman siya. Special treatment ka, syempre. Hindi ka mawawala ng trabaho. Hindi. Hindi yun yung point eh. Ang gusto kong malaman, bakit ka pa humingi ng extension? Handa na akong bumalik sa trabaho. Gustong-gusto ko nang magtrabaho. Sinabi ko na kay Ira yung nangyari sa'yo. Nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Mahal, hindi ka okay. May nangyayari sa'yo na kailangan natin patignan sa doktor. Sa isang araw pa iba-iba yung ugali mo. Hirap mong tansyahin. Hindi ka matimpla. Minsan masaya ka, madalas hindi. Mas lagi kang tulala. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. At higit sa lahat, ang pilis mong pumitik. At pag nag-umpisa ka na, damay-damay na lahat, pati si Sofia. Mahal, alam mo naman kung anong ginagawa mo, di ba? Aware ka naman sa mga kinikilos mo. Hindi ako baliw, Carlos. Mahal naman, syempre hindi.
Wala naman ako sinabing baliw ka eh. Hindi ka baliw. Eh anong gusto mong palabasin? Bakit gusto mo akong patingnan sa doktor? Hindi naman porke patitignan ka sa doktor eh. Iniisip ko ng baliw ka. Ang gusto ko lang, malaman nating dalawa kung anong meron sa'yo. Malaman at maintindihan natin. Kasi aminin mo, hindi normal ang mga kinikilos mo, Hasmin. Ingat na ingat ako palagi kapag kausap kita. Ikaw ba sa sarili mo, hindi ka nagtataka sa mga kinikilos mo? Tinanong mo na ba sarili mo kung ikaw pa ba yan? Hindi ako baliw. Diyos ko, Hasmin naman. Alam ko naman na hindi ka baliw. Hindi ka baliw. Okay? Ayokong pumunta sa doktor. Paano pag may nakita silang mali sa akin? Anong mangyayari? Ilalayo niyo ako sa anak ko? Ayoko, hindi pwede. Ano pa naman? Hasmin naman, napakalayo na agad ng naisip mo. Walang lalayo o ilalayo. Walang mga ganun-ganun. Ano ka ba? Kung may makita mang mali sa'yo, gamot lang yun. Therapy o kung ano man. Ewan. Kaya nga kailangan na natin magpa-doktor para malaman natin kung anong gagawin. Ayaw mo ba nun? Ayaw mo bang manumbalik sa normal lang lahat? Kasi tanggapin na natin, Hasmin, ibang tao ka na ngayon. Hindi ikaw yan. Kaya please, pumayag ka na magpunta sa doktor. Alang-alang na rin sa anak natin. Wala akong tiwala sa mga doktor. Kung may mali man sa akin, ako nang bahala doon. Hasmin, tapos ka nang kumain, di ba? Ililigpit ko na to. Hasmin, mahal. Ako nang maghuhugas ng mga to. Puntahan mo na si Sofia, baka pagod na si Mama. Excuse me. Mahal! Hasmin, pwede ba huwag ka nang in denial? Ano? Tama na pagpapanggap na walang mali sa'yo. Dahil meron, Hasmin. May maling nangyayari sa'yo. At habang tumatagal, palala na ng palala yung lagay mo. Sawang-sawa na ako magpatawad sa'yo, kahihingi mo ng sorry sa tuwing nawawala ka sa sarili mo, kaya utang na loob. Huwag na matigas ang ulo at magpatingin na tayo sa doktor. Ayoko nga! Ayoko! 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 Ha? Walang mali sa akin! Okay lang ako, Carlos. Normal ang pag-iisip ko. Hindi ka nga kasi... Kaya kong maging ina. Kaya kong alagaan si Sofia. Hindi ko naman siya sasaktan eh. Wala akong gagawing masama sa anak natin. Okay? Kaya Carlos, please, please maawa ka sa akin. Mahal. Baka ilayo nila sa akin yung anak ko, Carlos. Ayoko, hindi ko kaya. Hindi naman mangyayari yun. Carlos, kung ano man yung mga nagawa ko, patawarin mo ko. Hindi ko na uulitin. Pangako. Hindi ko na uulitin. Huwag mo lang ako dalhin sa Dr. Carlos, please. Tama na, tama na. Tama na. Ayoko. Huwag ka na umiyak. Tama na, tama na. Mahal. Mahal, makinig ka. Tiwala ka sa akin. Hindi ko ilalayo si Sofia sa'yo. Hindi kayo magkakalayo. Ang gusto ko lang, mawala na yung kung ano mang hindi magandang nangyayari sa'yo. Gusto ko bumuti yung pakiramdam mo. Yung bumalik yung dating saya mo. Yung dating ikaw. At hindi mangyayari yun kung wala tayong gagawin. Kaya please, mahal, kailangan bumalik ka na sa dati. Kasi hindi ko to kaya mag-isa. Kailangan kita. At higit sa lahat, kailangan ka ng anak natin. Tony, gaya ng inaasahan ko, hindi pumayag si Hasmin na magpunta sa doktor. Nahirapan siyang tanggapin ang mga sinabi ko. Sabi niya, para ko na rin siyang pinaratangan na isang baliw. Aaminin ko, totoo naman ang sinabi niya.
Sumagi nga sa isip kong nababaliw na ang asawa ko. Kaya nga gusto ko siyang patingnan para na rin sa kaligtasan ng baby namin. Dahil sa totoo lang, malapit ko nang ilayo si baby Sofia sa kanya kapag nagpatuloy pa ang kakaiba niyang mga kinikilos. Kaya hinabaan ko pa ang pasensya ko, Tony. Sa tuwing kalmado siya ay saka ko lang isinisingit ang tungkol sa pagpapatingin sa doktor. Ilang beses ko siyang kinumbinsi at kung ano-anong estilo na ang ng pagmamakaawa ang ginawa ko. Hanggang isang araw, napapayag ko rin siya sa tulong ng kanyang mga magulang. Well, Asmin, may mga test tayong gagawin para makumpirma natin kung ano bang meron sa'yo. Pero base sa mga napag-usapan natin, malaki ang tsansa na meron kang postpartum depression. May depression ho ako, Doc? So far yun ang nakikita ko, pero Asmin, alam mo, huwag kang matakot ha. Kasi hindi to bago, hindi to rare o kakaiba. Sa maniwala ka, very common ang postpartum depression sa mga babaeng kapapanganak lang. Kailera siya ng pangkaraniwang depresyon pero ang naging trigger yung panganganak mo. Kasi nandyan yung pagbabago sa hormones mo, sa mga chemical sa katawan mo. Tapos gaya nung kwento mo puyat na puyat ka. Opo, Doc. Lalo na nung mga unang linggo. Pagod na pagod ka mo at ang daming masakit sa'yo? CS kasi siya, Doc. Tsaka nahihirapan din siyang magpadede sa baby namin. Oo, yun. Mga contributing factors yun. At hindi ka nag-iisa. Halos karamihan ng babaeng kapapanganak lang nararanasan yan. Pero syempre, hindi naman kayo pare-parehas. Iba-iba yung pain tolerance nyo. At syempre yung lagay ng pag-iisip nyo, yung mental load na kayang dalhin. Doc, mukhang mahina ho ako Oh, no. Huwag mong sabihin mahina ka. Asmin, walang kumparahan dito. Hindi to palakasan. At higit sa lahat, hindi ka pintasan ng pagkakaroon ng postpartum depression. Hindi ko meron ka nito masamang nanay ka na. Yun nga ang isa sa mga kinakatakot niya, Doc. Huwag mong isipin yun, Asmin. Kasi halos lahat pinagdadaanan yan. Pero marami lang ang hindi aware kasi hindi nagpapatingin. Ang iniisip, normal lang sa bagong panganak yung sintomas. Kesyo, lilipas din. Hindi po ba lilipas yun, Doc? Well, totoo namang lilipas din. Yan, kung mabibigyan ng lunas. Hindi tulad ng iba na pinagsasawalang bahala lang. Anong lunas po, Doc? Well, hindi lang basta gamot ang tinutukoy ko. Siyempre, na kay Hasmin at sa'yo na asawa niya ang malaking parte. Paano sa amin, Doc? Aanin mo ang gamot kung wala naman kayong binabago sa buhay niyo, di ba? Numero 1 dyan, bawal ang palaging puyat, laging pagod, at hindi kumakain ng tama o yung nalilipasan ng gutom. Bawal ang mga inuming nakakapagpalala ng sintomas gaya ng kape, alak, at saka soft drinks. Marami pa akong ibibilin sa iyo once matapos na natin yung mga tests. Pero buti na lang talaga at nakabisita kayo ngayon habang wala pa sa severe stage tong si Asmin. Po, hindi pa po ba ako malala sa lagay na to, Doc? Naku, hindi pa yung sukdulan. Hindi naman sa tinatakot kita pero there are cases na nagkakaroon na ng mental o intellectual disorder yung pasyente. At ang pinakamalala, hindi na nila nakakayanan. Ayun, nagpapatiwakal na. Pero wala ka pa naman doon. At pangako ko sa'yo na hindi ka nahahantong doon dahil hindi ka na nag-iisa, ha? Nandito ako at ang asawa mo para tulungan ka. Diba, Carlos? Opo, Doc. At hindi lang pala kami. Buong pamilya mo, angkan mo, nariyan para sumuporta sa'yo. Kasi isa lang ang masisiguro ko sa'yo, Asmin. Reversible ang sakit na yan. May lunas ang postpartum depression. At kung pag-iigihan mo, magagawa mong ibalik ang dating ikaw. Yung masaya at puno ng sigla. Sana nga po, Doc. Sure yan. Sure na sure. Doc, ready na po. Ayan na. Sige na, Asmin. Sumunod ka muna sa assistant ko, ha? Siya na yung bahala magatid sa'yo para sa lab test, no? Sige po. Mahal. Ingat ka, sunod ako sa'yo. Doc, thank you po. No problem. Doon kami sa kabilang wing, Doc, ha? Thank you, Nita, ha? Oh,
Ayos ka lang? Doc, thank you po. Hindi nyo lang alam kung gaano kahirap yung pinagdaanan namin bago ko siya madala dito sa inyo. Yun na nga marami ang ganyan. Yung mga hindi nagpapatingin. Ugali pa naman ng mga Pinoy. Saka lang lalapit sa doktor kapag nasa krisis na. Pero hindi naman niya nasasaktan yung bata? Hindi pa naman, Doc. May mga pagkakataong pakiramdam ko malapit na niyang saktan. Pero so far di pa naman. Basta Carlos ha, malaki ang magiging papel mo dito bilang asawa niya ha. Tulungan mo yung misis mo. Huwag mong diktahan. Huwag mong payuhan. Tulungan mo. Kunin mo sa kanya yung mga gawain na dagdag sa pagod niya. So kapag may episode siya, huwag mo nang pangaralan ha. Hindi nakakatulong ang ganon. Anong gagawin ko, Doc? Di, obserbahan mo siya. Bantayan mo lang na hindi siya makagawa ng ikakapahamak niya. At higit sa lahat, pakinggan mo lang siya kapag may sinasabi siya sa'yo. Kasi tulad ng kahit sinong may depresyon, kakausapin ka niya. Madalas, hindi para humingi ng payo, kundi para maglabas lang ng saloobin. Kaya tayo mga mahal sa buhay, ang papel natin, makinig at magbigay ng walang sawang suporta. Tony, mabuti na lang talaga at nagawa naming magpatingin sa doktor bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon ni Jasmine. Sumailalim sa therapy at gamutan si Jasmine. Sa amin din pansamantalang tumira ang mama ko para maalalayan siya kapag wala ako. Laking pasalamat ko na lang at ngayon magaling na ang asawa ko. Salitan kami sa pagbabantay sa anak namin, kaya nagawa na niyang bumalik sa trabaho. At kumuha rin kami ng kasambahay para magkaroon pa rin kami ng oras para makapagpahinga ng maayos. Tony, iba-iba ang sitwasyon ng bawat tao. Pero sana'y magsilbing inspirasyon ang kwento ko para sa mga katulad kong bagong ama at magiging ama pa lang. Sa asawa kong si Jasmine, maraming salamat sa pagiging matatag para sa pamilya natin. Pangako ko na gagawin ko ang lahat para makabawi sa lahat ng sakripisyo mo bilang asawa at higit sa lahat bilang isang ina. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Carlos. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.